ano, Maneng? Ay, hindi naman po. Tuwa kasi iniisip nilang ganun. 2 years ago. Yan, penses ko na lang po sa isang araw. Ang cute nitong si Miss Bungis-ngis, no? Pero baka di mo alam, mega milyonarya yan. Baka nga, bilyonarya pa. Siya si Rosemary Peñamora Tan Pamulaklaken, isang napaka-popular na personalidad sa Philippine social media. Nakilala siya sa kanyang nakakalulang yaman at polarizing personality. Marami ang humahanga sa tagumpay niya, pero marami rin ang tumutuligsa. May mga tumataas ang kilay sa pagsasapubliko niya ng kanyang yaman. Pero todo puri naman sa kanya ang kanyang mga natulungan. Mas kilala sa mononym na Rosmar, itong controversial na babaeng ito ay notorious sa kanyang pagiging bida-bida. Ang dami niyang gustong gawin sa buhay. Aside sa pagiging beauty soap mogul at social media influencer, isa rin siyang resort owner, restaurant owner, parisan operator, massage and parlor business owner, hotel operator, farm owner, pet shop owner, product endorser na willing magpakita ng singit, concert performer na nakakapuno ng araneta, philanthropist. Once upon a time, naging Spider-Woman din tong si Rosmar. Contortionist din ang hitad. Meron din siyang sarili niyang version ng Pinoy Big Brother House. May balak pa nga siyang kunin ang mga evicted housemates ng PBB. At ito pa ang malakas, gusto niya rin maging elected government official. Tumakbo na siya dati, pero natalo. Ngayong mas sikat na siya, gusto niya ulit maging kandidato. Speaking of pagkandidato para maging politiko, may mga malilikot ang isip na nagkukumpara kina Rosmar at Alice Guo. Yes, si Alice Guo o Guo Huaping na sinasabing espia galing China, pareho silang dalawa na may dugong Chino. Si Rosmar ay 75% Chinese at si Alice Guo naman ay either 100% o 50%. Pareho din silang dalawa na mahilig sa pink. Siyempre, pareho rin silang napakayaman. Isa pa, magaling din silang manginis sa mga tumutuligsa sa kanila. Kung si Alice Guo ay may palabas-labas ng dila, si Rosmar ay may... Lastly, si Alice Guo ay may kinakaharap na kasong money laundering. Si Rosmar naman ay iniintriga na involved daw sa money laundering. Sa Reddit, may nagsabing kailangan daw ni Rosmar gumastos ng gumastos dahil nagma-money laundering siya. May nag-claim pang nasa kung anong listahan daw ang pangalan niya. Tinatawag siyang labandera, sindikato, maitim ang gilagid. Sinasabi ng iilang Reddit users na katas daw ng money laundering ang yaman niya. Heto pa ang mas malala. May nag-aakusa pang ngang nagma-money laundering daw siya para sa kapatid na drug lord. Para lang klaro, wala pang ni isa sa nag-aakusa ang naglabas ng ebidensya sa seryosong akusasyon na money laundering. Ang di umano kapatid na drug lord ay lumabas sa balita, pero hindi naman pwedeng i-claim agad na may money laundering through guilt by association. Pero bago natin tuldukkan ang alegasyon kay Rosmar, maiging klaruhin natin kung may sense ba talaga ang akusasyong money laundering sa isang taong biglang yumaman. Paniguradong maraming inggitero at mapanghusga sa paligid, ugali na nila ang siraan ang mga taong nagtagumpay sa buhay. Mag-iimbento sila ng istorya at maninira. Pero sa totoo, pwede naman talagang ang biglang pagyaman ng isang tao ay dahil sa money laundering. May isang negosyante na Redditor ang nagpapatunay nito. Ayon sa Redditor, may lumapit sa kanyang family friend na rinerepresenta ang isang makapangyarihang political family sa isang probinsya. Inalok daw siya para mag-launder ng dirty money gamit ang kanyang legitimate business. Ang siste, papapasukan ng dirty money ang sales or revenue figures niya. Magpapanggap daw na client ang political family, i-invoice ang client at magbabayad ito.
Ibabalik naman daw ni Redditor ang na-launder na pera through expenditure cash outs papunta sa political family. Merong at least 3 aspeto ang money laundering. Ito ang placement, layering, at integration. Ang placement ay tumutukoy sa pagpasok ng dirty o illegal money sa sistemang pinansyal na walang nagsususpetsa. Kadalasan itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpapataas ng aktwal na kita ng negosyo. Halimbawa, kung 300,000 lang ang kita, dadagdagan ito ng 200,000 para makapagtala ng 500,000 income. In other words, minamanipula ang financial records para ipasok ang ilegal na pera. Ang layering ay ang pagpapakomplika sa pinagmulan at pinagdaanan ng illegal money para hindi ito matukoy. Gumagamit ito ng iba't ibang paraan tulad ng komplikadong financial transactions, shell companies, at offshore accounts sa mga bansang may malakas na bank secrecy laws. Nagreresulta ang layering sa pagpapahirap sa pagtunton at pagtukoy ng history ng pera. Samantala, ang integration ay ang tuluyang paghalo ng illegal money sa sistemang pinansyal sa pamamagitan ng investments, business expansion, pagbayad ng mga utang, at pagbili ng luxury items. Halimbawa, ang isang negosyo ay bumibili ng real properties o nagbubukas ng bagong branches gamit ang perang pinasok ng money laundering. Gumagawa ito ng impresyon na ang pagbili ng properties or expansion ay pinunduhan ng lehitimong kita ng negosyo. Kung tumutugma man ang mga indikasyon ng money laundering na ito sa mga negosyo ni Rosmar, hindi pa rin natin pwedeng sabihing may money laundering operation ang may-ari ng Kagayako soap brand. Seryosong krimen ang money laundering na pwedeng magdulot ng hanggang 14 na taong pagkakakulong. Hindi tayo pwedeng mag-akusa at manira ng buhay ng walang ebidensya. Siguro naman ang mga nasa katungkulan ay dilat at nagmamatsyag. Hindi naman siguro nila hahayaang magpatuloy ang mga negosyong ilegal. Mabalik tayo sa paghahambing kina Rosmar at Alice Guo. Pareho ang dalawang babae na ito na may dugong inchik. Pareho silang mayayaman. Parehong mahihilig sa pink. Parehong may loyal followers na nagtatanggol sa kanila. Parehong gustong sumali sa politika. Parehong may bashers. Subalit magkaiba naman ang dalawa dahil si Rosmar outgoing at bida-bida. Ang hilig niyang magpresenta ang impormasyon ukol sa sarili niya. Samantala, si Alice Guo ay masikreto at ang daming nakakalimutan sa buhay niya. In conclusion, malabong maging bagong Alice Guo si Rosmar. Ang dami niyang pinagsasabi tungkol sa sarili, lalo na sa yaman niya. Malabong maging panibagong espiya ng China, pati nga singit niya, binabalandra. Kung gaano katindi ang pagtatago ni Alice Guo, gano'n naman ang pagbuyangyang ni Rosmar sa publiko.